Samantala mga kabrigada, malaki ang epekto ng lumulobong utang ng Pilipinas sa social services. Ito ay matapos na maitala sa 17.27 trillion pesos ang utang ng bansa sa buwan ng Hunyo. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Freedom from Debt Coalition Secretary General Rovic Obanil, sinabi nitong naglalaan ang gobyerno ng malaking halaga ng pondo para ipambayad ng utang. Ibig sabihin, imbes na maidagdag at magamit para sa pagbibigay serbisyo sa publiko, inilalaan ng pamahalaan ang malaking pondo para lang makabayad ng utang. So ibig po sabihin yan, mababawasan yung pondong available para sa iba pang mga programa ng gobyerno, no? Lalong-lalo na ang social services, dahil hindi lamang naman po sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, pag nagkakaproblema sa finansya, nagkukulang yung pananalapi, ang isa sa mga unang-unang binabawasan ay yung pondo para sa social services. So, samantala, nasa 4.48 trillion pesos na ang nautang ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikinababahala ito ni Obanil dahil may 3 taon pa raw ang presidente sa kanyang panunungkulan at maaring pumalo pa ng 21 trillion pesos ang kanyang magiging utang. Labis-labis ito mula sa naunang utang na nagdaang administrasyon na 6.84 trillion pesos. Noong panahon ni Duterte, 7 trillion ang naidagdag natin sa pambansang utang. Mahigit 7 trillion, no? Nung nagsimula siya, wala pang 7 trillion yung pambansang utang ng Pilipinas. Ibig sabihin sa ilalim ng administrasyon niya, dumoble. No? Dumoble. Sa panahon nitong si BBM naman, sa 3 taon pa lamang niya, mahigit 4 trillion na ang naidagdag niya doon sa pambansang utang. Ibig sabihin, kung magpapatuloy yung ganyang trend, lalabas na mas malaki pa ang idadagdag niya sa pambansang utang. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,